Pema, kung wala, paano mo, halimbawa, nakasama mo yung kaaway mo. Hindi kayo nagpatawad, paano kayo magbaban ng peace kung kasama mo yung kaaway mo? Ang kagawa ng Diyos ay kailangan kong marunong tayo magpatawad. Yes. No? Huwag na natin yung ikikit natin, babaon pa natin, pagkatapos sususin pa natin. Naman na yun, sususin pa. No? Huwag na natin gagawin yun. No? Okay? Sabi niya dito, kasi kapag hindi ka nagpatawad, paano yung yung objective natin to unite ourselves to other people? Kasi pag hindi ka nagpatawad, we are now developing yung nating separation. Yes. Kasi hindi na nagpapatawad. Like for the sake of unity, kailangan magpatawad tayo. Kasi walker tayo eh. Ang kingdom ng Panginoon. Pero meron kasi mga tao, sa ginawa niyo yung part ninyo, ayaw niyo, kung ayaw niyo. Okay? Ginawa niyo yung part ninyo. It's okay. Kung ayaw niyo, diba, move na tayo. Okay? Palitan mo yan, nasabi mo yung gusto mo. No? Amen? Pagbubukit ito ng kapayapaan sa bawat isa. Our God, sa God of peace at saka yung kaayusan. Dapat maging maayos tayo when it comes to the workers of the God. Hindi ko yung Diyos, ang sinusundan natin, yung Diyos na tayo sa pagkatapos, hindi naman tayo maayos. Paano? Hindi tayo maging negatibo. Pagtatawanan lang tayo. Ha? Diba? Okay. Okay, nakakala na tayo ha? Walas na tayo nito. Okay. Pangatlo, kailangan ipakita natin sa ating paglakad may mataas na moral. Dapat meron tayong moral. Ibig sabihin ng moral dito, meron kang kumpiyansa. Meron kang confidence. Hindi yung, ako sundalo ko ng Panginoon. Pero pag nakita mo yung di ba, kilala dati marunong siya sa klase, kaklase mo siya. Ay, bakit yun? Hindi ba? Dapat may kumpiyansa ka. Kasi daladala mo yung salita ng Panginoon. Wala namang match sila, wala silang kamatch-match sa'yo dahil marunong ka sa word. Kahit marunong sila sa secular, wala problema yun. Dalhin mo sila sa word, dahil dinadala ka sa secular, makinig ka lang sa kanila. Pagkatapos, ikaw lang, patutulog sa Panginoon. Dapat may strong confidence ka, lagi. Kasi worker ka eh. Tinawag ka ng Panginoon. Hindi naman tatawag ang Panginoon na ikaw ay magiging talunan. We always victorious. Dahil tayo mo ay pinakalakas ng Panginoon, binibigyan tayo ng talino o mga talent natin, gamitin natin, mga kapatid. Paano tayo magkaroon ng kumpiyansa? By means of faith. Mahalaga ang pananampalataya. Faith matters. Bakit? Kasi po, ang pananampalataya siya po yung nagbibigay sa atin ng encouragement lagi, even ang Diyos ay hindi natin nakita. Ang ating Panginoon hindi natin nakita, pero naniniwala tayo, ginagawa natin ang kanyang mga sinasabi. That's faith. Kaya kung tayo po ay lumalakad sa call ng Panginoon, at kailangan meron tayong confidence. Yung confidence na yun ay bubungan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, siya naman po yung naging garansya natin, ang mga ginagawa natin ay ayon sa sinasabi ng Panginoon. Itabi, magkagawa na tayo ng mas higit dahil sa ating paniniwala. Ibig sabihin, through our faith, magkagawa natin ng mas higit pa sa mga inaasahan natin. Ibang mga tao kasi gawa ng gawa, alam ko ninyo, naniniwala ako. Ako din, hindi umalaan kung ginagawa ko. Dapat firm tayo sa paniniwala natin, ang ginagawa natin, ay naaayon yan sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Minsan di pa sila sure eh. Parang mga tao di pa sila sure. Pag ginagawa ko niyo ay para sa dito. Hindi mo magbalong dito. Baka naman, hindi nakawasan mo sa bigyan. Oo anak, yung ginagawa mo para sa akin ay para sa amin. Yung mga kapag-usap sa amin. Hindi na kailangan ikaw ay makarinig ng boss ng Panginoon. Kasi ang pananampalataya, hindi ka na kailangan makarinig pa. Ang totoong pananampalataya, you believe even you don't hear the word of God or even hindi mo nakita siya. That's faith. That's strong faith. Kaso yung mga worker ng Panginoon ngayon, basta ginagawa nila ayaw lang sa salipang pa. Ayaw sa kanilang mga reason. Actually, when we are following the reasons of God,
tayo po ay uulad tayo sa ating paglakad. Bilang pong mga mananampalataya ng Panginoon. Amen? Naniniwala mo kayo doon? Amen. Kasi, kapag kita ko, hindi ko naniniwala. Letter B, makagawa tayo ng masigit. But, higit pa tayo sa ating paniniwala, we have the right attitude. Kapag right spirit tayo, madali natin magawa ang gusto ng Panginoon. Right spirit tayo. Pero kung wrong spirit tayo, negative spirit na nasa sa'yo, hindi pwede magawa ang mga bagay nito. Kahit kantaan ang kanta, kung yung kanta mo ay para ba yan ay hindi man hanggang sa wala lang tato. O hanggang ng wala. Hindi man yan pumapailan lang sa kalangitan bilang masanimang daw sa Panginoon, hindi daw sa kaya. Dapat kasi wrong attitude tayo at right ang spirit natin. Di ba karamihan sa mga nangyayari ngayon sa mga kaibigan, di ba? Kapag isa hindi sa tatay, because of that. Pinaparana sa atin ng Panginoon yan sometimes. Bakit niya pinaparana sa atin? Para maintindihan natin, mas higit sa natin siyang kailangan. Hindi yung kailangan, hindi yung, lagi natin sinasabi, I have no time. Hindi naman kailangan ng Diyos ang time mo. Ang time ng Diyos, ang kailangan natin. Yes, to. Kasi sa lahat ng bagay, mayroong paraan, di ba? Oo, wala na kung gusto natin gawin para sa Panginoon. Amen? Okay, letter C. Mayroon tayong access sa Espiritu, kaya nagagawa natin. Sino po mayroong access sa Espiritu? Tayo lahat. Tayo lahat. When we receive, when we become born again, mayroon tayong access sa Espiritu. Kaya, ino-open ng window of heaven sa atin, ng Panginoon, through the power of the Holy Spirit. Okay? Amen? Amen. Kasi kung minsan din natin maintindihan, minsan yung gawa ng mga Espiritu sa buhay natin, because pinapatid natin ang access natin. Kasi yung access natin, gumagawa ng way ang Panginoon para sa atin, tayo naman ang nagsasarado sa way. Yan ang ginagawa natin. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, ganyan, di ba? Dahil siya nag-empower sa atin para magawa ang nais ng Diyos. Without the leading of the Holy Spirit, we can do nothing. Kaya sinasabi ng Jesus. Yes. Kaya kung ang Banal Espiritu siya nag-lead sa atin, magagawa natin ang gagawin ang nais natin. Ayon sa karangalan ng Panginoon. Lagi natin nilalagay sa karangalan ng Panginoon. Hindi yung karangalan, hindi naman sa atin. Okay? Letter D. Lumakad na may kumpiyansa, ang natatanggit ko doon, sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ibig sabihin, kapag lumalakad tayo sa biyaya ng Panginoon, okay, meron tayong kumpiyansa na sa buhay natin, ano man yung mga, kasi hindi naman tayo perfecto. Sometimes nagkakamali tayo. Because we believe ang biyaya ng Panginoon ay extraordinary, ito po ay hindi natin malirip ang kanyang biyaya sa buhay. God of second chance. Yan po yung biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo ay nakakaroon tayo natin confidence about His grace. Because without the grace of God, we are nothing. Wala tayo dito ngayon kung wala yung biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, kaya tayo po ay nangaligtas niya. Ligtas na tayo. Bilang pong mga makasalanan. Ngayon, hindi na tayo makasalanan. Nagkakasalanan na lang. Kaya, very different po yun, ha? Yung makasalanan sa kanya nagkakasalanan. Amen? So, kapag hindi natin, because without the grace of God, we are nothing, no calling. Okay? Pangalawa, no gift. Kapag hindi natin tayo binabata ang pagpatay natin sa biyaya ng Panginoon about grace. And no ministry. Eh, nagiging wala tayong ministry because we forget the grace of God. Saan tayo nang galing? Saan tayo niligtas ng Panginoon? Kaya hindi tayo nakakapagkaroon ng ministry. Pero kung alam mo kung ano ba yung pinanggalingan natin, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, magkakaroon tayo ng datang natin to encourage ourselves, gumawa tayo ayon sa kanyang nais niya, ministry. Kaya maraming mga tao ngayon na ayaw po nila sa ministry because they don't understand the meaning of grace. Hindi mo ma-achieve ang commitment o hindi mo makapunta sa pagko-commit sa sarili mo because you don't know na yung biyaya, hindi mo lang ang biyaya. Dahil sa biyaya lamang, kaya nandito tayo, buhay na buhay tayo.
Actually, noong unang panahon, nung hindi pa dumarating ang biyaya, lahat tayo, ang ating, the verdict for us is death penalties. Death penalty lahat ng tao. Pero buti na lang dumating yung biyaya ng Panginoon sa atin. Tayo, iniligtas niya. Kaya kung hindi mo alam ang mga bagay na yun, ay, gusto ko, ganito na lang, paupo na lang ako. Kasi, pagkatapos na ng mga ilang oras na, tapos na kami, uwian na. Ganyan kasi yung mga tao na. Kaya hindi sila nakakapag-engage sa ministry because of that. They did not understand what the meaning of grace. Ang grace ang magtuturo sa atin upang tayo ay maging kabahagi ng ministry ng Diyos dito sa lupa. That's why grace has been given to us so that we can walk in our calling, worthy, accordingly to the measures of our ability based on Christ's love and His forgive natin. So ating pagkatapos natin, naalala pa ninyo yung pagkatawag kay Prophet Samuel? Naalala ninyo? Sa 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 3. Ano makikita yan, no? Okay. Nung kasi si Samuel kasi, nung bata siya, sabi kasi ng nanay niya, kasi yung nanay niya barren. Eh nagbilagro ang Diyos sa kanya. Pero sabi niya, pinangako niya sa Diyos, kapag naisilang yung bata, ay lalagay niya sa templo ng Panginoon. Noong makita si Samuel, mga siya yung iniwan niya kay Prophet Eli. Prophet Eli. So ngayon, si Prophet Eli ay dinukot niya si Samuel bilang kung kasama niya sa templo. So ngayon, at one day, ay ginising siya ng Diyos si Prophet Samuel. Di pa sasabihin Prophet, si Samuel. Tinawag siya ng Diyos. Samuel. Pero ang kanana niya naman ni Samuel, si Eli ang tumatawag sa kanya. Sabi niya, ano po, pag-oy po tumatawag sa akin. Anak, sabi niya, hindi ako tumatawag sa iyo. Matulog na ulit, sabi niya. Natulog na naman si Samuel. Tumawag na naman niya ng Diyos. Gumising na naman siya, tumapunta naman kay Eli. Hindi ako, sabi niya. Nagdala na yung si Eli, sabi niya. Pag narinig mo muli, itanong mo kung ano yung gusto ko ninyo. Sabi niya. Ginawa ni Samuel yun. Diyos pala yun. Diyos ang tumatawag sa kanya. So ngayon, ano pong lesson doon na makikita natin? Si Prophet Eli, nung panahon po niya, pinare-resign na ng Panginoon si Eli. Ibig sabihin, pinapatapos na niya yung kanyang termino. Bakit po? Si Eli ay hindi na sumusunod sa Diyos. Kasi yung kanyang mga anak, hindi niya madisiplina. Ang kanyang mga anak ay gumagawa ng hindi mabuti. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya, disiplinahan mo mga anak mo, hindi sumusunod si Eli. Kaya ngayon, dumating si Samuel, siya po yung tinawag. Ano pong lesson? Kapag tinawag tayo na hindi tayo totoong sumusunod sa Panginoon, meron pong papadala ng iba. Papadala ng iba ang Panginoon. Kaya yung pagtawag ng Panginoon is a great opportunity. Amen. It's a blessing. Amen. Kaya yung pong, ang Panginoon tinawag niya po bilang alili po ni Prophet Eli, si Samuel, nag-reveal ng Panginoon kay Samuel na napaka-remarkable, very powerful sa kanyang buhay. Kaya kung tayo ay susunod sa Panginoon sa kanyang panawagan, mag-reveal ang ating Panginoon sa buhay natin with powerful voice, with powerful anointing at mga milagro makikita natin sa buhay natin. Kanya po yung lesson. Kaya ang ating pong pagkatawag, ating paglakad sa ating pagkatawag, you must be walking sa paningin ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ay hindi po interesado sa ating mga nakaraan. Interesado ang Diyos sa ngayon po sa ating buhay ngayon. Kung ano man ang mga nakaraan, ay nakaraan, sabi ng Panginoon. Ang gusto ko, ang ngayon sa kung available tayo, sabi ng Panginoon. Kaya nung tawagin sa pagkaka-Isaiah, dahil walang panahon yun, walang available na mag-liliko sa Panginoon o para sabihin ng kanyang mensahe, nasabi po ni Prophet Isaiah, kaya po yung padala mo, dapat maging attitude natin, you must welcome kung ano po yung sinasabi po ng Panginoon kung tatawagin pag tinawag tayo. Hindi po yung, hindi ko kaya. Kagaya po na nangyari kay Moses, napapadala na sa Egypt, sabi niya, Lord, hindi ako pwede, tutalo-talo ako eh. Nag-nervous ako. Pero, yung kapatid ko na lang, si Aaron, sabi niya, maganda kanyang mga panalita. Sometimes ang Diyos ay pinabayaan niya yun. Pero nilas din si Aaron sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ano mga bagay na nangyari sa atin, masama ang mabuti man.
Hindi interesado ang Panginoon doon. The most important thing, nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung ano yung magandang gagawin sa atin, sa Kanyang ministry. Huwag tayo manginaya kung tinatawag tayo. Tinatawag tayo manalangin tayo. Tinatawag tayo magturo tayo.